Hello mga ka-homemakers! Finally, nakumpleto ko na rin ang aking mga ingredients para sa ating rejuvenating toner. So, iti-testing na po natin yung recipe na nakuha ko mula sa isang chemist. So, maganda i-try natin ito. Panoorin po ninyo mga ka-homemakers. So, ito po yung lahat ng ating mga ingredients para sa ating toner. Ito ay mild toner lang daw. Bali, micro peel ang dating niya. Sabi ng chemist na ginayahan ko nito. Ang shelf life nito ay aabot po ng 2 years. At wala itong preservative dahil ito po ay may alcohol content. Okay po, sisimulan na natin. Ang una po na gawin natin ay yung ating water paste. So, kailangan natin ng distilled water na 150 grams. Tapos, ilagay na natin ang papain. Yan, haluing mabuti para matunaw yung powder. At ilagay ko na lang po, siguro sa description box, yung mga ingredients. Next po, sunod-sunodin lang natin ang paglagay, papain. Yan. So, ilagay ko na lang po sa description box yung mga sukat po nito. At siguro mag-vlog na rin po ako. I-testing ko ito. Actually, after ko na magawa ito ay hindi pa to for sale. Kailangan ko pa itong ipa-test sa mga kaibigan natin para makita natin ang result nito. Kung maganda, saka pa lang natin to i-market. Yan, kaya panoorin lang po ninyo ang paano paggawa. At itong ginayahan ko po nito na isang chemist ay ganun din po yung result ng gawa ko sa finished product niya. Kaya umaasa po talaga ako na maging maganda po ang resulta nito kasi from a chemist ang nito recipe. Kaya we hope na maging maganda ang result nito. Actually mga ka-homemakers, hindi naman po talaga ako chemist, no. Ako lang po ay mahilig mag-research, mahilig magbasa, at mahilig mag-try ng mga bagay-bagay. Sabi nga, try and try until you succeed. Yan, magsikap lang po tayo. At syempre, kung gagaya kayo, do it on your own risk po. Kasi ako po, nagre-race din po ako sa aking mga ginagawa. Pero so far naman po, wala pa naman pong nakakasira sa ginagawa ko. Kasi tinetesting ko muna talaga. At ayoko namang maging sa inyo. Gusto ko maging tapat din sa inyo kung ang isang bagay na ginawa ko ay di maganda. Sasabihin ko rin naman yun. Ayoko rin masira ako. Alam nyo ba na nahihirapan talaga ako sa pagkuha ng recipe na ito? Kasi yung kinukuhanan ko nito na video ay hindi po siya naglalagay ng mga sukat o naglalagay ng listahan ng mga ingredients sa description box niya. Kasi ang gusto niya, mula sa video, hahanapin namin, pakinggan namin mabuti, paulit-ulit para makuha namin yung mga sukat at yung mga ingredients. Kaya hirap po talaga ako, halos isang araw, maghapon hindi pa nagkasya para makuha ko lahat ng mga ingredients sa mga sukat na yan. Saka hinahanap ko pa ang lahat ng mga ingredients sa Shopee store. Kaya matagal ko talaga rin itong pinag-aralan at yung iba wala pang sukat, kaya sinisearch ko pa sa Google kung ilang percent talaga sa bawat formulation kasi baka masubrahan tayo, delikado rin naman. Kaya mga ka-homemakers, mapalad kayo dahil ililista ko na dyan sa description box yung mga ingredients. Madali ninyo na lang kunin. Pero sana ang inihiling ko rin naman sa inyo ay paki-subscribe naman sa mga hindi pa nag-subscribe at please support naman ang aking channel sa pamamagitan ng panonood po ninyo sa ating mga upcoming videos at pati yung mga nakarang videos natin. Salamat po mga ka-homemakers. Yun na po ang inihiling ko dahil malaking tulong na rin po yan para ma-monetize tayo. Yan po, so nailagay ko na po lahat ng mga ingredients sa ating water paste. Isang tabi muna natin ito.
water paste natin kasi pupunta naman tayo sa ating alcohol base. So, kailangan tunaw na tunaw po yan. Wala na po mga buo-buo. Kaya halo lang po talaga ng halo. Yan. So, next na po natin ang ating alcohol. Ethyl alcohol po ito, 120 grams po yan. Kailangan lahat po ng ingredients natin, sangkap ay kailangan titimbangin. At ilagay na po natin yung ating salicylic kasi ang salicylic ay alcohol soluble po yan. So yung salicylic, yan, dyan po natin tutanawin mabuti. Ayan, pag tunaw na yan, saka paghaluin natin yung dalawa. So, yun pong alcohol, yun po ang ilalagay natin sa water. So, hindi po baligtad ha. Kailangan po yung alcohol ang ilalagay sa water paste ng dahan-dahan habang ito ay ating hinahalo para lahat ng ingredients ay halong-halo po. Yan lang po siya. Ayan, kapag nakita natin na halong-halo na talaga, wala nang buo-buo, so saka natin ilalagay ang ating scent, itong ating pabango. Ang nilagay ko dyan ay sweet pea scent, katulad din sa aking ginayahan, kasi mabango rin naman siya. So, konti lang po yan, para lang may scent yung ating toner. Yan, sunod po ay lalagyan natin siya ng konting kulay. Yan, konti lang kasi ang finished product kasi natin ay parang yellowish ang kulay. Kaya lalagyan ko siya ng kulay red na water soluble na pangkulay para magiging pinkish ang dating. Kasi pinkish din po ang ikukulay ko sa ating gagawing rejuvenating cream. Kaya mga co-makers, abangan nyo rin po yung sunod nating video, yung rejuvenating cream naman. Kasi gusto kong makabuo ng rejuvenating set. Ayan po, okay na yung ating kulay. Ang next na gagawin natin ay sasalain natin itong ating solution para siguradong walang buo-buo. Kasi baka mamaya merong mga natira na mga small particles na hindi natin napapansin. Baka mapagkamalan pa nila na ito ay dumi o ano. So maganda sasalain po talaga. So sa mga toner daw, sabi nung chemist ay required daw talaga na yun ay sasalain para wala siyang makitang buo-buo. So, ayan po mga co-makers, sinala ko po at kukuha pa ako ng ibang lagayan kasi maliit yung pinagsalaan ko. Isa lang kasi yung aking beaker na glass. Bibili pa ako uli. Ayan po. And then, sunod ay ibabalik ko rin yan doon sa pinagsasalaan. Sa ginamit ko na beaker. Para hindi mahirap siya i-transfer sa mga bote.
So, ayan po, okay ng ating finished product. Ita-transfer naman natin ito sa ating mga bote. Itong bote nito ay 60 ml. So, bumili po ako ng para sa rejuvenating set na mga bote. Ito ay may dalawang 10 grams na jar na paglalagyan natin ng ating night cream at ng ating sunscreen. Ilalagay ko na lang po sa description box ang link ng tindahan na pinagbilhan ko ng rejuvenating set bottles. Ang recipe natin ngayon ay para sa 5 bote na toner na tagsi 60 ml. So, may matitira po siya na konti para po pang personal na gamit natin. So, kung gusto nyo gumawa ng mas marami, so, syempre, dubli-dublihin nyo na lang po yung inyong mga sukat ng ingredients. Pero I think, hindi na pwedeng paliitin pa o hatiin mo tong sangkap dito para mas konti lang yung magawa mo. Kasi sobrang hirap po. Natagalan po ako sa pagtitimbang kasi sobrang gagaan po niya. Magagaan po. Sobrang maliliit na gramo lang po itong ating mga sukat. Kaya kung hatiin pa po natin, mas lalong mahirap. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng ating mga label. Pasensya na po kayo mga ka-homemakers. Ngayon ko lang napansin, mali pala ang spelling ng aking rejuvenating. Pasensya na kayo, gagawa na lang ako uli. Anyway, ito lang po ay trial. Sana po nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon mga ka-homemakers. Yan, so sa lahat po ng ingredients, ang pakaingatan po natin ay yung TCA. Kasi po yun ay delikado po yung chemical na yun. Ingat na ingat po tayo pag-handle po ng ating TCA. Yun po yung strong peeling chemical. Yun po yung ginagamit para sa chemical peels. So, yun pong nakita ninyo yung short video ko na nagtuklapan yung aking mukha at saka yung katawan. Yun po ang gamit ko, TCA. So, mag-ingat po tayo doon sa paggamit na yun. Kasi nakakapaso po yun. Konting talsik lang doon, mapapasok ka talaga. So, yun po ang number 1 po ninyo. Tandaan ninyong ingatan po ninyo. So, thank you for watching mga ka-homemakers. I hope you like my video. Please hit the like button at sa mga hindi pa subscribe, mag-subscribe na rin po kayo. Thank you!